May panawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa China at Amerika sa Defense Summit sa Singapore kung saan nagbigay siya ng keynote address. Tinanong din si Pangulong Marcos kung sa anong pagkakataon posibleng gamitin ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty sa pagitan nito at ng Amerika. Mula sa Singapore, saksi live si Chino Gaston. Chino? Iya sa kanyang keynote address sa Shangri-La Dialogue ay nanindigan ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi isusuko ang anumang parte ng EEZ. Sa gitna ng anyay mga nararanasang panggigipit, hindi aatras ang mga Pilipino. Sa kanyang keynote address sa 21st IISS Shangri-La Dialogue, giniit ng Pangulo ang pagtataguyod ng soberenya at mga karapatan sa karagatan ng Pilipinas ay base sa international law at hindi lamang sa imahinasyon. So the lines that we draw in our waters are not derived from just our imagination, but from international law. Una, base sa UNCLOS ng batayan ng Pilipinas na pinatibay pa ng 2016 Arbitral Award. We have on our side the 1982 UNCLOS and the binding 2016 Arbitral Award, which affirms what is ours by legal right. Dahil dito malinaw ang moral ascendancy ng Pilipinas at legal na basihan at dito humuhugot ng lakas ang Pilipinas na ipagtanggol ang bansa hanggang sa kahuli-hulihang square millimeter. In this solid footing and through our clear moral ascendancy, we find the strength to do whatever it takes to protect our sovereign home, to the last square inch, to the last square millimeter. Dumadaloy raw sa dugo ng bawat Pilipino ang katubigan ng West Philippine Sea at hindi raw papayag ang Pilipinas na mahiwalay ito mula sa maritime domain ng bansa. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. Bilang Pangulo na numparaw si Marcos na ipagtatanggol ang bansa, wala siyang balak umatras sa commitment na ito. Ang mga Pilipino raw kasi hindi umaatras. As President, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Sa kanyang talumpati, may panawagan din si Pangulong Marcos sa China at Amerika na aniyay mahalaga ang papel sa rehiyon. China's determining influence over the security situation and the economic evolution of this region is a permanent fact. At the same time, the stabilizing presence of the United States is crucial to regional peace. It's never a choice. Both countries are important. The continued stability of this region requires China and the United States to manage that rivalry in a responsible manner. Tinanong din si Pangulong Marcos kung masasabi na bang crossing the red line kung may mapatay ang isang Pilipino sa water cannon attacks ng China Coast Guard at kung anong hakbang ang pwedeng magiging dahilan para gamitin ang Mutual Defense Treaty sa Amerika. If there was an incident that ended up killing a Filipino serviceman, be they a Coast Guard or in the military and part of the Navy, well, that would be that would certainly increase the level of response if by a willful act on a Filipino not only serviceman, but even a Filipino citizen, if a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very close to what we define as an act of war. Pia, ngayong gabi din nakatakdang bumalik ang Pangulong Marcos ng Pilipinas, samantalang maiiwan naman ang ibang mga government officials para dumalo sa mga karagdagang sessions dito sa Shangri-La Dialogue kung saan tatalakayin ang mga usapin tungkol sa national at regional security pati na ang disaster response. At live mula rito sa Singapore para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ng inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.